Dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Posible ngayong buwan. Sabi ng Meralco, posible raw kasing tumaas ang reserve market prices para sa supply noong Mayo at makaapekto ito sa electric bill ngayong Hunyo. Sa ngayon, wala pang pinal kung magkano ang dagdag singil base sa final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Pero inasahang ilalabas ang final rate sa susunod na linggo. Mayroon naman daw pagbaba sa generation charge. Dating Congressman Arnie Teves humarap sa Manila RTC isang linggo matapos ma-deport mula Timor-Leste. Para yan sa kanyang arraignment sa mga kinakaharap na kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Nang basahan ng sakdal, hindi plea ang tugon ni Teves kundi I invoke my right to remain silent. Kaya inutos ng huwes na ipasok ang not guilty plea para sa kanya. Pumayag ang korte sa hiling ng prosecution na pagsamahin na lang ang mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Inaasahang sisimula ng paglilitis niyan sa July 29. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, nakatakda sa July 10 ang arraignment ni Teves sa kasong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Debgamo at siyam na iba pa. First nominee sa Duterte Youth Party List sa Kamara na si Drixie May Cardema, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay ng kanyang apelyido. Kaugnay ito ng mga naunang ulat na hindi Cardema ang apelyido ni Drixie. Cardema ang ginamit niya sa paghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito rin ang apelyidong nakasaad sa kanyang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Si Drixie ay hipag ni Ronald Cardema, Pangulo ng Duterte Youth, pero di malinaw kung bakit Cardema din ang ginamit niyang apelyido na wala raw abiso sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, posibleng maharap sa panibagong kaso kung mapapatunayang ibang apelyido ang ginamit ni Drixie. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Posible nang maiproklama ang bagong henerasyon party list sa susunod na linggo ayon sa COMELEC. Kasunod niya ng paglabas ng komisyon ng Certificate of Finality at Entry of Judgment para sa BH party list. Ayon sa COMELEC, wala kasing inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema matapos ibasura ng komisyon kamakailan ang petisyon laban sa BH. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.